Isa sa pinakamahirap at pinaka-challenging when it comes sa pagmamanok talaga mga lodi ang pagiging breeder. Kaya kung hindi talaga kaya mga lodi yung budget ninyo, talaga namang huwag na kayong magreklamo or maghanap na lang kayo ng mga seller na may pang budget meal na benta. So kung ako sa inyo mga lodi, kung naghahanap talaga kayo ng mga magagandang manok, talagang pumili kayo sa mga breeder na seller. Kasi nga alam nila yung manok na binibenta nila kasi nga breed nila yon. Kung gusto nyo naman yung mga pang budget meal lang, talaga namang pumunta na lang kayo sa seller. Yung bumibili tapos binibenta din. Ganun. Para sa akin mga lodi, mas gusto ko yung breeder na seller kasi alam ko kung saan galing, kung saan siya na-cross. At huwag na kayong magreklamo mga lodi sa presyo. Kapag hindi kaya yung presyo, maghanap na lang kayo ng iba. Hindi yung kayo pa yung galit. Pagiging breeder talaga mga lodis talagang napakahirap. It takes so much time. It takes so much efforts. It takes so much money. Talagang dun mo i-invest lahat ng pera mo, efforts mo, pagod mo. Kasi nga actually mahal yung ginagastos ko every month. Number 1 dyan, mga gamot. Dahil sa panahon mga lodi, pabago-bago yung panahon, dapat maging healthy yung mga manok natin para hindi sila magkasakit. Mas maganda na kasi kapag gastusan natin sila para maging healthy sila paglaki. Ang kalaban ko kasi dyan mga lodi, sipon at mga iba't ibang sakit ng mga manok. Kaya isa sa mga magastos talaga mga lodi is yung mga antibiotics, mga pang vitamins, mga more on tinitimpla talaga mga lodi. Kaya ang pagiging breeder talaga mga lodi talagang mahirap talaga, magastos. Pero sa akin kasi mga lodi, ine-enjoy ko Ito talaga yung pinaka-favorite ko pagmamanok. Na kasi mga lodi yung passion ko, yung pagmamanok. Kaya kahit magastos, sige lang, basta nakikita ko silang nakakakain, healthy, masaya na ako dun. Talagang binibigyan ko sila ng pansin 24 hours talaga mga lodi kasi yun talaga yung passion ko. Hindi ko talaga maalis-alis na yun talaga yung passion naming family. Kaya okay lang kung nagagastusan ako, as long as nakikita ko yung mga buyer ko na pabalik-balik sa akin, masaya na ako dun. At makita ko lang yung mga manok ko na healthy, talaga namang super sulit na ako dun. Part nito mga lodi is binibigyan ko sila ng vitamins para iwas sa sakit, iwas sa sipon. Kasi nga pabago-bago yung panahon na sinabi ko kanina. Malamig, tas biglang iinit, tapos magiging malamig ulit. Ito kasi yung batch na talagang marami akong pagpipilihan na magagandang pang materyales. Dito din talaga namang tinitignan ko na kung ano yung ibebenta ko at kung ano yung iiwan ko na pang next materialis ko. Dito talaga sa batch na to mga lodi is talagang maraming pagpipilihan kasi ito yung mga manok na nagagandahan ako. Father kasi nila mga lodi is talagang subok ko na kasi palaging sold out yung mga anak niya. Kaya dito talaga ako nagagandahan mga lodi. At excited na rin kapag nagka 4 months or 5 months na sila. Yung mother nila mga lodi is isang Henny McLean Hatch na talagang subok ko na din mga lodi. Magaganda yung anak na nilalabas niya at talagang super sulit talaga mga lodi. Kaya ito yung gustong kong gastusan kasi nga gusto kong makita silang healthy. Pansin nyo mga lodi, wala yung mother nila. Actually, hiniwalay ko na sa mother nila kasi nga nakita ko nung binaba ko kasi sila, pinainitan ko, nakita ko yung dalawang chicks niya talagang pinapalo nila yung mother nila. Talagang lumalaban na. Nung gumanti kasi tong mother nila, talagang malakas, tinutuka na yung ulo ng anak niya. Nung tinignan ko na, sugat-sugat na sa may likod ng ulo ng anak niya. Kaya nag-decide na ako na siguro mas maganda nang hiwalay ko na yung mother nila sa mga
chicks baka kasi mapatay niya o siguro magkasugat-sugat pa. Sayang naman kung gano'n mga lodi. Yung binababa ko ng mga lodi, nagulat ako at syempre nabahala na din kasi nga yung dalawang chicks niya is may sugat sa may likod ng ulo nila. Kaya napag-isipan ko na hiwalay ko na ata yung chicks niya sa mother nila kasi nga baka matuka, baka mamatay, sayang naman. Kaso malamig kasi every gabi kaya medyo nagdadalawang isip ako. Nung binaba ko na sila lahat, tinitignan ko sila. Itong dalawa kong kasing chicks niya, talagang lumalaban na, pinapalo na nila yung mother nila. Kaya gumanti itong mother nila, talagang nasa pool sa may ulo. Tapos nadagdagan yung sugat sa may ulo ng likod ng chicks niya hanggang sa nag-decide na talaga ako na hiwalay ko na. Kasi nagiging magalitin na tong mga dalawang chicks na may sugat. Kaya syempre as prevention na din, baka mas lalong mapatay pa ng ina yung mga chicks niya, sayang din naman. Kaya nag-decide na ako na tanggalin. So yung next na papainumin natin mga lodis, itong kapatid, ito yung mga kapatid nila sa ina mga lodi. Na-cross kasi to sa Pure Black Knight Peruvian. So ito yung unang anak ng mother nila, which is yung Henny McLean Hatch. Kaya maganda talaga yung inahin ko na yon kasi talagang healthy yung pinapalabas niya, pro-produce niya mga lodi. Actually mga lodi, ito is na-cross to, like sa sinabi ko nga kanina, na-cross to sa Pure Black Knight Peruvian, kaya ganyan sila kakatangkad. Madaming nagtatanong, actually gusto nilang bilhin, kaso ayaw ko muna kasi ito yung first na palabas ko, na produce ko. Kaya medyo nag-aalinlangan pa ako kung bibenta ko or hindi. Ako naman, since ito yung first produce ko, what if gamitin ko muna kung maganda ba or hindi. Feeling ko talaga maganda tong materials ko na to kasi maganda yung inahin. Maganda yung inahin ko. Tas Pure Black Knight Peruvian yung father nila. Yung inahin ko kasi na yon is breed ko din yun, pero siya lang yung nag-iisang inahin na na-produce ko. The rest na mga males. Kaya doon talaga ako nagdalawang isip na ito na talagang gagawin kong pang breeder ko, since nag-iisa lang siya na female nun. Kapag ganun daw mga lodis, magandang pang breeder daw yung mga ganong inahin. Ito nyo bumisita mga lodi dito sa backyard ko, pumunta lang kayo dito sa Congo Street, Dagupan Centro, Davao City, Galinga. Kung gusto naman bumili, tingin lang kayo, pero may presyo lang din kasi nga yung bibigay ko, isubok ko na, tas magastos ako. So swerte talaga mga lodi yung last buyer ko kasi talagang may free sila, talagang may freebies sila. Kaya ayun, thank you for watching mga lodi.